Okay, mga kabansa, ito na naman ang inyong suki, si Ado Paglidawan, isa pong survivor ng TRICOM diyan sa mababang kapulungan sa Kamara de Representante. Alam niyo po, nagkagulo sila dyan dahil yung pong isang Commodore na pinapabura nila, yung pong isang Commodore na pinapabura nila, marami nagtataka kung sino pinagmamalaki nitong padrino sa Kongreso. Ay marami palang hindi nakakaalam, no? At nung una, hindi ko rin masyadong conscious. Nabasa ko sa isang blog, mga kabansa, na ang pinagmamalaki palang padrino nitong si PCG Commodore J. Tariela ay hindi si Commandant Ronnie Hill Gaban na Commanding General ng Philippine Coast Guard. Hindi rin po si Ed Anyo na boss niya dito naman sa National Task Force sa West Philippine Sea. Excuse me. Ang padrino pala nito, mga kabansa, kaya pala ito ay nagpapakita ng arugante, nagpapakita ng yabang, nagpapakita ng angas dyan sa loob ng TRICOM, ay walang iba kundi isang kongresista rin, mga kabansa, in the Lone District of Occidental Mindoro. And just this week, nakita ko sa isang vlog, another vlog naman, na ito palang kanyang kapatid na si Congressman Leody Tariela, mga kabansa. Ang sole congressman sa Lone District ng Occidental Mindoro. Sa madalit sabi, nung ako pala iimbitahin nila, ang kanilang intensyon ay ipasok ako at gawan ako ng isang hometown decision. Pero sa kanilang paniniwala na itong si Tariela ay barangal na tao, mga kabansa, pinagbigyan nila. At doon nagreklamo si Tariela na tinatawag ko daw ang National Maritime Zones Law na ipinasa ng Kongreso last year at pinirmahan ni Presidente Marcos Jr. noong November 2024 at naging batas ay tinawag ko raw na stupid law. At drinama pa na habang tayo, sabi niya, ay nagse-celebrate dito at tuwan-tuwa tayo na nagkaroon ng isang batas finally na ipatutupad natin ganito, ay tinawag kong ni Mr. Paglinawan niya na stupid law. So, ano naging reaksyon ni Chairman Dan Fernandez? Sabi ni Chairman Dan Fernandez, stupid law pala yan hindi ba tayo nagpasa niyan? Sabi ni Chairman Dan Fernandez ng komite. Di, ang ibig sabihin lamang yan, lahat tayo stupid. Hindi ho ako ang nagsabi niyan. That is on record sa Kongreso na si Mr. Google ang nagsabi niyan, mga kabansa. So, nung ako'y tanungin, bakit stupid law ito? Bakit stupid law ito? At ngayon naman, ay pinangangalandakan niya na dahil yan ay itinutumba, hindi lamang ni Senator-elect Rodante Marcoleta, kundi ng ating Vice President. Ang suspetsa ko ho kasi, dahil napag-alaman ko, ito pala si Kitty Duterte, mga kabansa, ay pinag-aaralan lahat yung mga position paper na inilalagay namin doon sa aming website, doon sa aming journal.
the Asian Century Philippines.com. AsianCenturyPhilippines.com. Siguro nasabi niya sa atin niya na gano'n na nangyari. O di kaya baka kung kanino man vlogger, ang dami kong kaibigan vlogger ni Sara Duterte, nalaman niya na hindi ako payagang maglahad kung bakit tatanungin nila ako, why is it a stupid law? Pero nung nagsasalita na ako, ayaw naman nila ako pag-explain it. At dumating pa rin sa puntos na si Tariela mismo ang nagbungkahi, something to the effect na pigilan nyo na ho yan. At baka kung ano pa sabihin niyan dito ay ma-influensyahan tayo. Yan ba ang purpose kung bakit ako pinatawag sa TRICOM, mga kabansa? Ang buong akala ko ay went there in good faith. Na kung meron silang impormasyon in aid of legislation na gustong malaman, sasabihin ko. Hindi na ako kailangan maging matapang pa, magbabasa na lang ako. Hindi po ba? Ayaw nila akong patuloyin eh. Binabara nila ako. Sa aking episode, Sira Ulong Batas. At maraming salamat sa inyo. Halos lumampas na ho sa 30,000 ang naka-view. No? At talaga namang gusto rin nyo talagang malaman kung ano talaga nangyayari dyan sa karagatan natin sa kanluran ng ating bansa. Tinawag ko hong sira ulo ang batas na yan. Dahil sa Section 2 lamang sinasabi niya na nagkikreate siya ng isang tinatawag na West Philippine Sea sa kabuuan ng number 1, Territorial Sea ng Scarborough Shoal. Number 2, Kalayaan Island Group. Number 3, Luzon Sea. And somewhere else in the parts of that law, nakasaad din doon na isinisingit niya yung exclusive economic zone. Sasabihin ko sa inyo, mga kabansa, katulad ng sinabi ko doon sa una kong podcast, na ang nagkikreate po ng territorial sea ay hindi pwedeng isang batas na internal. Hindi natin pwedeng sabihin, pagkaya ilabas na sa ating teritoryo, ay, kukunin ko yung maliit na lupa na yan dyan sa labas na ating teritoryo at idideklara ko na ang kapaligiran yan ay territorial sea ng Pilipinas. Bakit po, mga kabansa? Dahil ang nagtatalaga po ng territorial sea saan man is the fact of land sovereignty. In other words, mga kabansa, kung merong isang isla na ang classification ay island, rock, shoal, or cay, or anything na tinatawag ng United Nations Convention on the Laws of the Seas na high tide elevation, na sa loob ng isang taon ay mas malimit yung nakalutang kaysa nakalubog. Yan po ay entitled sa 12 nautical miles na territorial sea. Sang-ayon sa Article 2 ng UNCLOS. I-fact check nyo, mga kabansa. In other words, kung wala ito, land territory, land sovereignty, hindi pwede magkaroon ng territorial sea 12 nautical miles around it. Hindi mo pwede sabihin, abracadabra, may territorial sea dyan ang Pilipinas. Pangalawa, mga kabansa, sa pag-amin mismo ni J. Tariela, ang merong effective control dyan sa area na yan na called Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc. Mula pa noong 2012, wala na po yan sa poder ng Pilipinas dahil iniwan natin ang ating karapatan. Iniwan natin ang ating pag-aari niyan. Nung i-withdraw natin ang BRP, Gregorio del Pilar,
At iniwan natin yan, inabandon natin yan sa posisyon ng China. So, number one, according to UNCLOS, hindi pwede na isabatas yan. Pangalawa, paano natin maisa sa batas ang isang bagay na merong nag-aari? Pangalawang punto po dyan sa West Philippine Sea, wala na po yung Kalayaan Island Group. Yan po ay kinumbert na into a regime of islands, hindi na po yan archipelago, wala na po yung polygon na gano'n na ginawa ni Marcos. At pinagtibay po yan ng arbitral ruling sa paragraph 574 na hindi pwedeng lagyan ng Pilipinas ng isang archipelago dyan sa parte ng Spratly Islands. Pangatlo, nag-designate sila ng Luzon Sea na wala namang nakalista sa International Hydrographic Organization. At siguro na-mislead sila na dahil may treaty limits tayo doon, ay yung portion na yun ay pwedeng tawaging Luzon Sea. Wala pong Luzon Sea. Ang nakita ko po sa listahan, Luzon Strait. At yun ay pagitan ng Batanes at Taiwan. So, kung wala pong territorial sea, tayo sa Scarborough Shoal, kung wala na po ang Kalayaan Island Group at wala na ang Luzon Sea, ano ang naiwan sa tinatawag nilang West Philippine Sea? Ngayon, sinasabi nila na ating jurisdiction ay nasa ating exclusive economic zone. Wala po tayong pwedeng sabihin na ating exclusive economic zone kung meron pong ibang bansa na nagke-claim doon. Hindi po tayo pwedeng mag-overlap. Kailangan po pag-usapan natin dito sa kanluran ng ating bansa. No? Dito sa kanluran ng ating bansa. Pag-usapan natin together with the other claimant. So, balik po ang West Philippine Sea sa Administrative Order number 29 ni Noynoy Aquino noong 2010 or 2011. Sa pangalan lang po yan. Ngayon, kung sa pangalan lamang, ay sasamahan nyo si Jay Tariela, magpapakabayani kayo sa wala, ha? At iaalay nyo inyong buhay sa pagdepende at pag-promote ng isang bagay na nasa figment lamang na imahinasyon natin, ay baka naman po hindi na kayo kailangan sa Coast Guard. Baka po doon na sa Mandaluyong kayo dapat dalhin. At kung tuloy yan po niyong gagawin isang political issue yan, Mr. Tariela, pinagbibigay alam ko lamang po sa inyo that you are not authorized to make the foreign policy of this government. You are in grave abuse of your authority na very limited, na kung kayo ang magsalita, akala nyo kayo na ang Pangulo ng Pilipinas na may tanging poder para magdetermina kung ano ang ating foreign policy. Pero kung ang iyong ini-enforce ay ang West Philippine Sea, di sinusundot-sundot nyo lang ang pit ng dragon. Ngayon, pag nag-react ang dragon, bahala kayo kung saan mahanto. Kaya nyo bang pangatawanan yan? Marahaba po itong issue na ito, hindi natin matatapos ito sa loob lamang ng isang podcast. Pag-usapan pa natin sa mga susunod na kabanata, pag-usapan pa po natin for the meantime. I-click lamang po ninyo ang notification bell at mag-subscribe kayo dito sa channel natin kung saan tayo ay inuulit ko sinabi ko sa TRICOP. Hindi tayo pro-China, hindi tayo pro-US. We are only pro the truth because the truth will set us free. Maraming salamat po.